The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs which appear beautiful on the outside, but inside they're full of dead men's bones and every kind of filth. Even so, on the outside you appear righteous, but inside you are filled with hypocrisy and evil doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous. And you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood. Thus you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now fill up what your ancestors measured out." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Matindi at mabibigat ang mga bitiwang salita ng ating Panginoon sa mga ebanghelyo ngayong mga araw na to. Simula po ng Lunes. Sabi niya, "Woe to you! Woe to you!" Ano ibig sabihin yun? Mga walang hiya kayo. Ito'y pinapatungkol niya sa mga eskriba at pariseo, mga ipokrito, mga mataong nagmamalinis, pero kawalang hiyaan ang ginagawa. Maatim mo yon? Nagpapasasa ka sa mansyon mo, masasarap na pagkain, samantalang kababayan mo ay lubog sa baha at balot sa putik. Maatim mo yon? Hindi mabilang, hindi magamit ang sasakyan mo, samantalang kababayan mo ay naguunahan, nagigitan, nagsisikan, kasakay ng jeep, ng bus, ng tren, basa sa pawis, basa sa ulan, para na makauwi, para may dalang pagkain sa kanilang pamilya. Sukdulan ng kawalang hiyaan. Dati-dati tayong mga Pilipino, malakas ang ating hiya. Our sense of shame was very deep then. Pero kaya noon, pag halimbawa may balak kang gumawa ng hindi maganda, may balak kang ginawa, sabi sa'yo, "Wag, nakakahiya. Mahiya ka naman." Tumatalab yan noon. Pero bakit ngayon? Parang hindi na tumatalab. Bakit parang nagiging mga walang hiya na tayo? Maraming mga tao, manipis ang balat, makapal ang mukha. Balat sibuyas, pero ang mukha ay parang hollow blocks, makapal. Balat sibuyas, no? Sawayin mo ng kaunti, punain mo, sagin mo ng kaunti, umaalma agad. Pero, pag gumawa ng kalokohan at kasamaan, ang kawalanghiyaan, ang kapal ng mukha, bakit nawala ng ating hiya? Kasi, akala natin, hindi na tayo nagkakasala. Eto when we lose our sense of sin, we lose our sense of shame. Ulitin ko when we lose our sense of sin, we lose our sense of shame. Pag akala natin, hindi na tayo nagkakasala, tayo nagiging mga walang hiya. Kaya hindi ka na nahihiya na kahit anong kasalanan, gagawin mo na. And it's very scary. Nakakatakot to. Huwag tayong tumingin sa labas. Tumingin tayo sa ating sarili. Baka nangyari na rin to sa atin. Tingnan ninyo. Ang dami-daming nagkukumunyon, pero ilan ang nagkukumpisal. Hala, hindi na ba kayo nagkakasala? Paano mawala ang kawalang-hiyaang ito? Sa Ebanghelyo, may babalang ating Panginoon. Woe to you!
Woe to you. Ibig sabihin, huwag kayong maging mga walang hiya. Huwag niyong hintayin ang parusa ng Diyos. Mabigat ang parusa sa mga walang hiya. Naalala ko nung kay maliit na bata, grade 1, grade 2 ako noon. Tapos namin maglaro, mga kalaro ko. Upo kami, tumambay kami sa labas ng bahay. Naupo kami doon sa tabing kalsada, tatawanan, biruan. Tapos may dumaan na pulubi. Yung bang maraming sakong bitbit, puro na kung ano-ano, mga dumi, parang basura ang iba. Tapos ika-ika siya. Ay iba makalaro ko, pinagtawanan. Tawa na rin ako. Yung isa nga parang binabato-bato siyang gano'n, ng maliit na mga bato. Tapos tawa kami ng tawa. Lumabas yung lola. Sabi niya hala, gabaan gid kamo. Ano yung gaba? Yung parusa na binibigay ng Diyos kapag gumagawa ka ng masama sa isang taong malapit sa Diyos o sa taong walang kalaban-laban. Diyos ang magtatanggol sa kanya, siyang bibigay ng parusa. Kita alam niyo, nung gabing yon, sumakit yung tiyan ko, tapos parang may namaga. Sabi ng lola, ayan, gaba. At kung minsan, maaaring hindi natin alam, nangyari ito sa atin. Kung minsan tayo, mahal tayo sa buhay na yung nagkaroon ng sakit na hindi natin maintindihan, hindi natin paliwanag. Lahat na ng gamot, doktor, ginawa, pero hindi pa rin gumagaling. Okay, minsan hindi natin namamalayan. Ang gulo-gulo na ng pamilya natin. Parang pinaparusahan. Yung negosyo bumabagsak. Dati mayaman, naghihirap. O may nangyaring mga, yung ayaw natin, may aksidente, may sakuna, na hindi natin naintindihan, bakit nangyayari ito? O hindi lang sa atin, as pamilya natin, hindi, maring pang malawakan. Sabi ng matatanda noon, yung nagdaan daw na pandemya o COVID, hala, baka gaba yan. Kasi nakakalimot na tayo sa Diyos. Huwag natin kalimutan, may Diyos sa mundo. At kahit sabihin ng iba, natutulog ang Diyos, akala nyo lang yan. May Diyos sa mundo. At ang Diyos na ito makatarungan. Ang mabuti, binibigyan ng gantimpala. Masama, binibigyan ng karampatang parusa. At ibang katarungan ng Diyos kaysa sa katarungan ng tao. Kasi ang katarungan ng tao, maaari mong takasan maaari mong lusutan maaari mong ang suhulan Pero hindi ang katarungan ng Diyos. Sana sa dasal natin, magdasal tayo ng taimtim. Panginoon, mahal na ina, turuan mo kami, turuan mo ako na mahinto na ang mga kawalang hiyaan. Magpakatotoo ko, maging tapat ako, maging mabuti akong tao. Huwag kong hintayin na marinig ko ang tinig ng Panginoon. Tuturo ako, woe to you. Woe to you. Fuera, gaba.